Ang nakabibinging tunog ng bumibigay na metal ang unang gumising sa nahihintakutang diwa ni Hiraya. Sinundan iyon ng marahas na pagguga ng lupa at pagkatapos ay ang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Isang mamahaling itim na kotse, ang kotse na dapat sana ay sinasakyan ni Sinag, na dahan-dahan at walang awang gumugulong pababa sa isang malalim na bangin. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Bawat segundo ay tila isang walang hanggan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa manibela ng isa pang sasakyan, isang luma at kinakalawang na kotse na palihim niyang ipinalit kanina nang walang sinumang nakakaalam. Sa tabi niya, si Sinag Montenegro, ang nag-iisang tagapagmana ng Montenegro Empire, ay nakaupo na parang isang estatwa, tulala, namumutla, at ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi pa lubusang nauunawaan ang tiyak na kamatayan na katatakas lang niya. Ligtas sila. Sa ngayon, dahan-dahang hinila ni Hiraya ang handbrake. Nanginginig niyang kinalas ang sariling seatbelt bago maingat na inalis ang pagkakalagay sa seatbelt ni Sinag. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Pilit na pinapakalma ang sarili sa gitna ng kaguluhan. "Ma'am Sinag," mahinang tawag niya, halos pabulong. "Okay ka lang po ba?" Hindi sumagot si Sinag. Tila wala itong narinig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito, sinundan ng sunod-sunod pa na parang mga butil ng ulan sa tuyong lupa. At doon nagsimulang humagulgol ang dalaga, isang tunog ng purong takot, pagkalito, at sakit na sumugat sa puso ni Hiraya. Walang salitang niyakap ni Hiraya si Sinag. Hinahayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Hinahayaan itong ilabas ang lahat ng bigat. Habang nakatingin sa itim na usok na nagmumula sa ibaba ng bangin, bumalik sa isip ni Hiraya ang isang pangako. Ang huling pangako. Nasa isang pribadong silid sila ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin, isang amoy na laging maaalala ni Hiraya bilang amoy ng pamamaalam. Si Don Leandro Montenegro, ang ama ni Sinag at ang pinakamakapangyarihang tao na nakilala niya, ay nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina at ritmiko, mga tunog na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang buhay. Mahina na ang dating makapangyarihang Don. Ngunit nang tumingin ito kay Hiraya, may kislap pa rin ng bakal na determinasyon sa kanyang mga mata. "Hiraya!" Hirap na pagtawag ni Don Leandro. Ang boses ay garalgal at halos hangin na lang. "Sir!" Mabilis na lumapit si Hiraya. Magalang na yumuko. Sa kabila ng kanyang panghihina, itinaas ni Don Leandro ang nanginginig na kamay. Sa palad nito ay isang lumang military medalya, tanso at kumikinang ng bahagya sa ilaw ng silid. "Ang anak ko, si Sinag," sabi ng matanda. Bawat salita ay isang pakikibaka. Wala siyang ibang kakampi. Napapaligiran siya ng mga ahas na ngumingiti sa kanya. Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. "Pangako, Hiraya," pagpapatuloy ni Don Leandro, at hinawakan nito ang kamay niya. Ang pagkakahawak ay mahina, ngunit ang pagsusumamo sa mga mata nito ay sapat na para yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. "Iligtas mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan. Ano man ang mangyari, isugal mo ang lahat." Inilagay ng matanda ang malamig na medalya sa palad ni Hiraya at isinara ang kanyang mga daliri dito. "Ito, itago mo ito. Darating ang araw. Ito ang magiging susi, ang magliligtas sa kanya." Napayuko si Hiraya, naramdaman ang bigat ng tiwala at ng medalya. "Pero sir, isa lang po akong kasambahay." "Mas may halaga ang katapatan mo kaysa sa dugo," huling sinabi ng Don, bago ito tuluyang pumikit, at ang mahinang tunog ng mga makina ay napalitan ng isang mahaba
at nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga paparating na sirena ang nagpabalik kay Hiraya sa kasalukuyan. Sa di kalayuan, natatanaw na niya ang mga kumikislap na ilaw ng pulis at ambulansya. Agad na kumilos ang mga tao, nagkumpol-kumpol malapit sa gilid ng bangin. At sa gitna ng lahat, dumating si Estrella Montenegro, ang madrasta ni Sinag. Bumaba ito mula sa kanyang sasakyan na parang isang reyna sa isang trahedya. Suot ang mamahaling itim na bestida. Sa unang tingin, siya ang perpektong imahe ng isang nagluluksa at nag-aalalang ina. "Sinag! Anak ko!" Sigaw ni Estrella, ang boses ay puno ng pighati. Bago ito dramatiko at halos matumba, na mabilis namang inalalayan ng kanyang mga bodyguard, na puno ng pag-iyak at mga sigaw ang lugar. Ngunit hindi ito ang nakita ni Hiraya. Sa isang saglit, sa gitna ng pagkukunwari ni Estrella, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sapat na. Nakita ni Hiraya ang totoong laman ng mga mata ng ginang. Hindi kalungkutan, hindi takot, kundi lamig. Isang nakapangingilabot na lamig at isang kislap ng tagumpay. Doon nakumpirma ni Hiraya ang lahat ng kanyang hinala. Ang aksidente ay plinano. At kung hindi siya kumilos, susunod na sila ni Sinag. Ang pangako niya kay Don Leandro ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang utos. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Sinag na umiiyak pa rin at walang kamalay-malay sa panganib. "Ma'am Sinag, tumayo ka na po." Mahigpit ngunit mahinang sabi ni Hiraya. "Kailangan na nating umalis dito. Ngayon na." "Ano? Pero, si Tita Estrella." Naguguluhang sabi ni Sinag, ang mga mata ay namumugto at litong-lito. "Wala na tayong pwedeng pagkatiwalaan dito." Giit ni Hiraya. Dahan-dahang hinihila palayo si Sinag. Palayo sa mga tao. Palayo sa mga kumikislap na ilaw. Patungo sa kadiliman ng mga puno. Nang malapit na sila sa kalsada, sa gitna ng kanilang pagtakas, biglang tumunog ang cellphone mo ni Sinag. Ang ingay nito ay parang isang alarma sa tahimik na gabi. Nanginginig na kinuha ni Sinag ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa screen at sa isang saglit, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Si Tito," sabi ni Sinag. Ang boses ay nabasag. Tumingin si Hiraya sa screen. 2 salita ang nakasulat doon. 2 salita na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Sinag. Ngunit nagdulot ng isang matinding kaba at takot sa puso ni Hiraya. "Tito Samuel." "Sasagutin ko," sabi ni Sinag. Puno ng pag-asa, akala ay dumating na ang kanilang kaligtasan. Ngunit habang pinipindot ni Sinag ang berdeng buton, naramdaman ni Hiraya ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya sa kanyang puso, hindi ito kaligtasan. Ito ay isang bitag. "Tito." Halos mabasag ang boses ni Sinag nang marinig niya ang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ito ang boses ng kapatid ng kanyang ina, ang taong laging nariyan para sa kanya mula pagkabata. Sa gitna ng bangungot na ito, ang boses ni Tito Samuel niya ay parang isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Sinag, Diyos ko pamangkin, nasaan ka? Ligtas ka ba?" Ang boses ni Samuel ay puno ng pag-aalala at bawat salita ay nagdulot ng kaunting ginhawa sa naninikip na dibdib ni Sinag. "Tito, tulungan mo kami." Humagulgol si Sinag at naramdaman niya ang paghawak ni Hiraya sa kanyang balikat. "Ang kotse sumabog. Hindi ko alam." Shh, kumalma ka," sabi ni Samuel. "Makinig ka sa akin, Sinag. Hindi ka pwedeng magtiwala sa kahit sinong pulis ngayon. Hindi natin alam kung sino ang sangkot dito. Kailangan mong magtago." Tumango si Sinag kahit hindi siya nakikita ng kausap.
Saan kami pupunta? May alam akong isang lumang bodega ng pamilya sa may industrial district. Luma na iyon at abandonado. Walang mag-aakalang nandoon kayo. Magkita tayo doon. Hintayin ninyo ako at ako na ang bahala sa lahat. Magdadala ako ng tulong. Mariing utos nito. Sige tito, papunta na kami. Sagot ni Sinag. Ang puso ay nagsisimula ng kumalma. Pagkababa ng tawag, hinarap niya si Hiraya na may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Narinig mo yon? Si Tito Samuel na ang bahala. Kailangan nating pumunta sa bodega. Ngunit sa halip na makita ang parehong ginhawa, nakita ni Sinag ang pag-aalinlangan sa mukha ni Hiraya. Ma'am Sinag, sigurado po ba kayo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Bakit po sa isang abandonadong lugar? Bakit hindi sa police station? Sinabi na ni Tito, hindi natin alam kung sino ang sangkot. Giit ni Sinag, medyo naiirita sa kawalan ng tiwala ng katulong. Pamilya ko siya, Hiraya. Siya na lang ang natitira sa akin bukod kay Tita Estrella. Mapagkakatiwalaan natin siya. Pero ma'am! Ako ang magpapasya, Hiraya. Putol ni Sinag. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Bihira siyang gumamit ng ganitong tono. Ngunit ang takot at pagod ay nag-uumpisa ng manaig. Gawin na lang natin ang sinabi niya. Pakiusap. Napayuko si Hiraya. Masusunod po, ma'am. Walang imik na pinaandar ni Hiraya ang luma at umuugong na sasakyan. Binabagtas ang madidilim na kalsada palayo sa lugar ng trahedya. Habang nasa biyahe, sumandal si Sinag sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga nagmamadaling bituin. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya noong tinuturuan siya ni Don Leandro kung paano magpatakbo ng maliit na bangka sa kanilang rest house sa Batangas. Siya ay mga 10 taong gulang pa lang noon. Dahan-dahan lang, aking munting Sinag. Natatawang sabi ng kanyang ama habang hawak nito ang kamay niya sa manibela. Huwag mong labanan ng alon. Sumabay ka dito. Unawain mo ito. Ang tawag sa kanya ng ama niya, aking munting Sinag. My little ray of light. Sa mga bisig ng kanyang ama, pakiramdam niya ay ligtas siya sa anumang alon o bagyo ng buhay. Ang pagmamahal nito ay totoo, mainit, at walang kondisyon. Bigla, ang masayang alaala ay napalitan ng ibang imahe. Ang imahe ni Estrella pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Niyakap siya ng madrasta sa harap ng maraming tao. Ang yakap ay mahigpit, ngunit walang init. Isang yakap para sa palabas. Huwag kang mag-alala, Sinag. Bulong ni Estrella sa kanya. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay walang emosyon. Andito lang ako. Ako na ang bahala sa lahat. Kahit noon pa man, may kakaibang lamig siyang naramdaman sa mga salitang iyon. Ngunit isinantabi niya ito. Paano niya pagdududahan ang babaeng pinakasalan ng kanyang ama? Ngunit ngayon, sa gitna ng madilim na kalsada at sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lamig na yon ay bumabalik. Mas matindi, mas nakakakilabot, pero hindi maaari. Bakit siya sasaktan ni Estrella? Para saan? Pilit niyang iwinaksi ang mga pagdududa. Kumapit siya sa nag-iisang pag-asa na meron siya ngayon, si Tito Samuel. Ang bodega ay eksakto sa sinabi ni Samuel. Luma, malaki, at nakakatakot sa katahimikan. Ang amoy ng alikabok, kalawang, at mamasamasang semento ang sumalubong sa kanila pagpasok. Tanging ang sinag ng buwan mula sa isang basag na bintana, sa itaas ang nagsisilbing ilaw nila. Tito, mahinang tawag ni Sinag sa kadiliman. Tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Maupo po muna tayo dito, ma'am, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang ilang mga lumang kahoy na crate sa isang sulok. Maghintay po tayo. Umupo sila sa gitna ng katahimikan. Bawat tunog,
Ang pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong, ang pag-aspas ng hangin sa labas, ang biglaang paglipad ng isang paniki ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Tumingin si Sinag kay Hiraya. Ang katulong ay hindi nakaupo. Nakatayo ito malapit sa pinto. Ang postura ay alerto. Ang mga mata ay gumagala sa bawat anino na parang isang hayop na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Sa sandaling iyon, nakita ni Sinag hindi ang isang simpleng kasambahay, kundi isang babaeng handang lumaban. Ngunit para saan? Laban kanino? Praning ka lang, Sinag, sabi niya sa sarili. Pagod at takot lang yan. Lumipas ang tila walang katapusang mga minuto. Ang pag-asa ni Sinag ay unti-unting napapalitan ng kaba. Paano kung hindi dumating si Tito Samuel? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung... Bigla, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng paparating na sasakyan. Agad na tumayo si Sinag. Ang puso ay kumakabog sa saya at ginhawa. Andyan na siya. Isang anino ng isang pamilyar na lalaki ang lumitaw sa malaking pintuan ng bodega. Matangkad, balingkinitan, at may kilalang tindig. Tito Samuel, sigaw ni Sinag. Handa nang tumakbo para salubungin ito. Ngunit pinigilan siya ng braso ni Hiraya. Sandali lang po, ma'am. Mariing babala nito. Lumingon si Samuel sa kanila. Ang mukha niya ay bahagyang natatanglawan ng ilaw ng buwan at sa likod niya, dalawa pang malalaking anino ang lumabas mula sa dilim. Hindi sila pulis. Ang kanilang mga tindig ay marahas. Ang kanilang mga galaw ay puno ng panganib. Ang ginhawa sa puso ni Sinag ay biglang naging yelo. Ang kanyang dugo ay tila huminto sa pagdaloy. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin, naghahanap ng paliwanag, ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha na puno ng sakit, pagsisisi at pagkatalo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Lo siento, pamangkin, sabi ni Samuel. Ang boses ay baasag at puno ng pait. Patawarin mo ako. At sa hudyat na yon, ang dalawang lalaki sa likod niya ay nagsimulang humakbang palapit sa kanila. Ang kanilang mga anino ay lumalaki at tila handang sakmalin sila sa kadiliman. Ang mga salitang Lo siento pamangkin ay tumusok sa pandinig ni Hiraya na parang mga bubog. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Sinag, ang huling sinag ng pag-asa na naging abo sa isang iglap. Ang dalaga ay nanigas sa kinatatayuan, tila isang estatwang gawa sa salamin, handa nang mabasag anumang oras. Pero si Hiraya, hindi siya nagulat. Kinilabutan. Oo, pero hindi nagulat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, inaasahan na niya ito. Ang tiwala ay isang luho na hindi nila kayang bayaran ngayon. Habang ang dalawang lalaki ay humahakbang papalapit, ang mga anino nila ay gumagapang sa sahig na parang mga halimaw. Mabilis na nag-isip si Hiraya. Tumingin siya sa paligid, sa mga kinakalawang na bakal, sa mga tagpi-tagping pader, sa sahig na puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na kulay pula na nakasabit sa isang poste malapit sa kanila. Isang lumang fire extinguisher. Iyon na. Ma'am, sa likod ko po, maring bulong ni Hiraya. Dahan-dahang itinutulak si Sinag sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Hiraya, anong... Nauutal na sabi ni Sinag. Nanginginig ang buong katawan. Basta po sumunod kayo sa akin, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng kumakabog niyang dibdib. Nang nasa tamang distansya na ang isa sa mga lalaki, kumilos si Hiraya na parang kidlat. Hinablot niya ang mabigat na fire extinguisher mula sa pagkakasabit nito. Sa isang malakas na sigaw, ibinagsak niya ito sa sahig. Ang metal ay tumama sa semento, lumikha ng isang nakabibinging ingay na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nagulat ang mga tauhan ni Estrella. Maging si Samuel ay napaatras.
Ginamit ni Hiraya ang pagkakataong yon. Itinutok niya ang nguso ng fire extinguisher sa mga lalaki at pinindot ang lever. Isang makapal at puting ulap ng kemikal ang bumuga mula dito. Nilamon ang espasyo sa pagitan nila. Takbo! Sigaw ni Hiraya. Hinila niya ang braso ni Sinag na tulala pa rin. Walang lingon-likod silang tumakbo patungo sa isang maliit na pinto sa gilid ng bodega na kanina pa niya tinitingnan. Narinig nila ang mga pag-ubo at pagmumura ng mga lalaki mula sa likuran, nawawala sa gitna ng puting usok. Itinulak ni Hiraya ang kinakalawang na pinto at lumabas sila sa isang makitid at madilim na eskinita. Ang amoy ng basura at maruming tubig ang sumalubong sa kanila. "Dito!" Sigaw muli ni Hiraya. Hila-hila si Sinag na tila wala sa sarili. Nagsimula ang isang desperadong pagtakbo. Ang mga paa nila ay tumatama sa basang semento. Lumilikha ng mga tunog na tila humahabol sa kanila. Naririnig nila ang mga sigaw sa kanilang likuran, papalapit. "Huwag kayong titigil, ma'am." "Ma'am," sabi ni Hiraya, kahit siya man ay hinihingal na. Lumiko sila sa isa pang eskinita, mas makitid at mas madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng poste sa di kalayuan. Pakiramdam ni Hiraya ay para silang mga daga na hinahabol sa isang labirinto. Ang mga pader na gawa sa ladrilyo ay tila sumisikip sa kanila. Sa wakas, natanaw ni Hiraya ang isang siwang sa pagitan ng dalawang gusali na tatakpan ng malalaking basurahan. Itinulak niya si Sinag doon at sumunod siya. Pinipilit pagkasahin ang kanilang mga katawan sa masikip na espasyo. Pinigilan nilang pareho ang kanilang paghinga. Ilang segundo lang ang lumipas, narinig nila ang yabag ng mga humahabol sa kanila. Dumaan ang mga ito sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Ang anino ng mga ito ay dumaan sa siwang na parang isang itim na kamay. Naghintay sila. Ang mga puso ay halos umakyat sa kanilang mga lalamunan. Nang marinig nilang papalayo na ang mga yabag at mga mura, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat. Doon sa gitna ng kadiliman at mabahong amoy, tuluyang bumigay si Sinag. Nagsimula ito bilang isang mahinang hikbi. Pagkatapos ay naging isang malakas na pag-iyak na puno ng sakit at pagtataksil. Napaupo siya sa maruming sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Bakit?" Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng kanyang mga hagulgol. "Bakit? Si Tito? Bakit? Ang tanong na yon ay sumaksak sa puso ni Hiraya. Walang salitang lumuhod siya sa tabi ni Sinag at niyakap ito. Hindi isang yakap ng isang katulong sa kanyang amo, kundi isang yakap ng isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagiging mag-isa. "Iiyak niyo lang po lahat, ma'am," mahinang sabi ni Hiraya, hinahaplos ang likod ng dalaga. "Andito lang ako." Sumubsob ang mukha ni Sinag sa balikat ni Hiraya. Binabasa ito ng kanyang mga luha. Ang damit ni Hiraya ay nagmistulang sisidlan ng lahat ng sakit, takot, at nawasak na tiwala ni Sinag. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Hiraya ang tunay na bigat ng pangako niya kay Don Leandro. Hindi lang buhay ni Sinag ang kailangan niyang protektahan, kundi pati na rin ang basag nitong puso. Matapos ang ilang minuto, na tila walang katapusan, unti-unting humina ang pag-iyak ni Sinag. Napalitan ng mga pira-pirasong hininga. Nanatili sila sa ganoong posisyon, magkayakap sa dilim, 2 taong pinag-isa ng isang trahedya. Nang sa wakas ay tumingala si Sinag, ang mga mata nito ay namumugto at walang buhay. "Wala na," bulong nito. "Wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong kakampi." Tinitigan ni Hiraya ang mukha ng dalaga. Tinitigan niya ang kawalan ng pag-asa dito. At sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga salita ni Don Leandro, bago ito pumanaw, napapaligiran siya ng mga ahas.
At isa pang pangalan, isang pangalan na binanggit nito ng pabulong na parang isang huling alas, Bayani Salcedo. Agad na kumilos si Hiraya. Maingat niyang inilabas mula sa isang lihim na bulsa sa loob ng kanyang uniforme ang isang maliit at lumang leather na notebook, isang bagay na ipinagbilin sa kanya ng Don kasama ng medalya. Binuklat niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay sa tulong ng kaunting liwanag mula sa kanyang lumang cellphone. Sa huling pahina, nakasulat ang isang pangalan at isang numero. Bayani Salcedo. Ito na ang huling barahan nila. Isang sugal sa dilim. Nanginginig niyang pinindot ang mga numero sa kanyang cellphone. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang bawat pagring ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Umaasa. Nagdarasal. Pagkatapos ng 3 pagring, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi ito mainit, hindi rin malamig. Isang boses na kalmado, malalim, at puno ng awtoridad. Sino to? Bawat pagring ng telepono sa tainga ni Hiraya ay parang martilyo na pumupukpok sa nananahimik na kaba sa dibdib ni Sinag. Ang boses na sumagot, malalim, kalmado, at walang emosyon, ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot ng panibagong pag-aalinlangan. Sino ang taong ito? Isa na namang Samuel na mag-aalok ng tulong bago sila ipahamak? Pagkatapos ng maikling pag-uusap na puno ng mga pabulong na salita na hindi marinig ni Sinag, ibinaba ni Hiraya ang telepono. Sinabi niya na magkita kami sa isang maliit na karinderya sa labasan ng syudad. Sabi ni Hiraya, ang mukha ay seryoso. Mag-isa lang daw siyang pupunta. At naniniwala ka? Agad na tanong ni Sinag. Ang boses ay may bahid ng pait. Ang tiwala niya ay naging abo. At ngayon, lahat ng tao ay potensyal na kaaway. Tumingin si Hiraya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang bagay na higit pa sa pag-aalala sa mga mata nito. Nakita niya ang bakal na determinasyon. Wala na po tayong ibang pagpipilian, ma'am, pero hindi po ako magtitiwala basta-basta. Pumasok po tayo sa loob, pero manatili kayo sa likod ko. Ang kanilang paglalakbay patungo sa karinderya ay napuno ng katahimikan. Ang dating kumpiyansa ni Sinag ay ganap na nawala. Siya na ngayon ang anino at si Hiraya, ang kanyang kasambahay, ang kanyang tagaprotekta. Ang karinderya ay isang maliit na lugar na amoy piniritong bawang at sabaw ng baka. Ilang truck driver lang ang kumakain sa loob. Umupo sila sa isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw nila ang sinumang papasok. Gaya ng ipinangako, si Hiraya ang umupo sa upuang nakaharap sa pinto, habang si Sinag ay nasa likod nito, tila nakakubli. Ilang minuto ang lumipas bago isang luma, ngunit matibay na pickup truck ang huminto sa labas. Isang lalaki ang bumaba. Siya ay nasa mga huling taon ng 40, katamtaman ng taas, at may katawang sanay sa hirap. Ang kanyang buhok ay may mga puti na sa gilid, at ang kanyang mukha ay tilala inukit ng panahon at karanasan. Walang nangiti, walang anumang emosyon, tanging isang pares ng matang mapagmatyag na tila nakikita ang lahat. Lumakad ito papasok, at ang mga mata nito ay agad na natagpuan sila, na para bang alam na nito kung saan titingin. Dahan-dahan itong lumapit sa kanilang mesa. Ako si Bayani. Sabi nito, ang boses ay eksakto sa narinig nila sa telepono. Hindi nagsalita si Hiraya. Tinitigan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Ipinadala ako ni Don Leandro. Pagpapatuloy ni Bayani, ang mga mata ay nakatuon ngayon kay Sinag. Naramdaman ni Sinag ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay nagdulot ng kirot at kaunting pag-asa. Paano kami makakasiguro? Si Hiraya ang sumagot. Ang boses ay matatag. Hindi sumagot si Bayani. Sa halip sinabi nito, nasaan ang medalya? Nagkatinginan si Hiraya at Sinag. Iyon ang lihim na tanging sila lang ang nakakaalam.
Maingat na kinuha ni Hiraya ang medalya mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito nang hindi binibitawan. Tumango si Bayani, tila kontento na. Sumunod kayo sa akin. Kailangan nating umalis dito bago pa may makakita sa atin. Sa loob ng sasakyan ni Bayani, masangsang ang amoy ng langis at bakal. Habang umaandar sila palayo sa syudad at patungo sa kadiliman ng probinsya, doon lang nagsimulang magsalita si Bayani. Ilang buwan na akong binabantayan si Estrella. Sa utos ng ama ninyo, sabi niya, ang mga mata ay nakatutok sa daan. Bago pa ang kanyang pagkamatay, alam na ni Don Leandro na may mali. May mga pera ng kumpanya na nawawala, mga transaksyon na hindi niya alam. Pinaghihinalaan niya si Estrella pero kailangan niya ng pruweba. Nakinig si Sinag. Bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang kanyang ama, alam pala nito, namatay itong daladala, ang bigat ng pagdududang ito. Ang aksidente ng inyong ama, hindi iyon aksidente. Pagpapatuloy ni Bayani, kinukumpirma ang pinakamasamang takot ni Sinag. At ang nangyari sa inyo kanina sa bangin ay ang pangalawang pagtatangka. Hindi titigil si Estrella hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. Isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ni Sinag, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa sakit para sa kanyang ama. Ang dinalhan sa kanila ni Bayani ay isang maliit at simpleng bahay sa gitna ng isang bukirin, malayo sa kabihasnan. Ito ang kabaligtaran ng mansyon kung saan siya lumaki. Ang sahig ay semento, ang mga dingding ay hindi pinturado, at ang tanging kasangkapan ay isang papag, isang maliit na mesa, at ilang upuang plastik. Sa mga sumunod na araw, naranasan ni Sinag ang isang buhay na hindi niya kailanman naisip. Natutulog siya sa isang manipis na kutsyon. Ang tubig ay kailangan pang ibomba mula sa isang poso sa labas. Ang pagkain nila ay simpleng kanin, isdang tuyo at gulay na binibili ni Bayani sa palengke. Ang bawat araw ay isang pakikibaka para sa kanya. Ngunit sa gitna ng hirap, isang bagay ang unti-unti niyang napapansin. Nakikita niya si Hiraya. Dito sa lugar na ito, si Hiraya ay hindi isang kasambahay. Siya ay isang survivor. Siya ang marunong magbomba ng tubig, magluto sa kalandeuling, at linisin ang buong bahay ng walang anumang reklamo. Bawat galaw nito ay may layunin at kahusayan. Nakikita ni Sinag ang lakas sa mga braso nito habang nag-iigib, ang talino sa mga mata nito habang nag-iisip ng susunod na gagawin. Si Hiraya, na dati ay isang anino lang sa kanyang marangyang buhay, ay mas may kakayahang mabuhay sa mundong ito kaysa sa kanya. Ang respeto ay nagsimulang tumubo sa puso ni Sinag na unti-unting naging paghanga. Isang gabi, bumigay ang katawan ni Sinag. Ang stress, takot, at biglaang pagbabago sa pamumuhay ay nagdulot sa kanya ng mataas na lagnat. Nakahiga siya sa papag, nanginginig sa ginaw, kahit na mainit ang panahon. Ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang ulo ay kumikirot. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niya ang isang malamig at basang bimpo na dahan-dahang ipinupunas sa kanyang noo at mga braso. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Hiraya, nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, inumin niyo po itong mainit na lugaw," sabi ni Hiraya. Dahan-dahang itinatayo ang kanyang ulo para tulungan siyang sumubo. Ang lugaw ay simple, walang sahog kundi asin, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Sinag sa buong buhay niya. Ang init nito ay gumapang sa kanyang katawan, nagbibigay ng kaunting lakas. Naalala niya noong bata siya at nilalagnat. Si Estrella ang mag-aalaga sa kanya, ngunit palaging may distansya. Iuutos nito sa ibang katulong ang paghahanda ng pagkain at bibisitahin lang siya sa kwarto para tingnan kung nakainom na siya ng gamot bago bumalik sa kanyang mga social event.
Ang pag-aalaga ni Estrella ay isang obligasyon, ngunit ang pag-aalaga ni Hiraya ngayon, iba ito. Mayroong tunay na malasakit, mayroong init. Salamat, Hiraya. Bulong ni Sinag. Ang boses ay paos. Ngumiti lang si Hiraya. Sa buong magdamag, hindi ito umalis sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang nanginginig siya sa ginoo. Kinantahan siya nito ng isang lumang oyayi nang hindi siya makatulog. Sa gabing iyon, sa isang maliit at simpleng bahay sa gitna ng kawalan, naramdaman ni Sinag sa unang pagkakataon ang tunay na pag-aalaga mula sa isang taong hindi niya kadugo. At sa puso niya, alam niya na ang babaeng nasa tabi niya ay hindi na lang basta isang kasambahay. Siya ay isang kaibigan, isang pamilya. Kinabukasan, bumalik si Bayani mula sa bayan. Magaling-galing na si Sinag, ngunit ang mukha ni Bayani ay mas madilim kaysa dati. May problema, sabi nito. Walang paligoy-ligoy. Lumabas na sa news. Opisyal nang kinuha ni Estrella ang pamumuno sa Montenegro Corporation. Ginamit niya ang isang pekeng last will and testament. Tumingin si Bayani sa kanilang dalawa. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga mata. At ginagamit niya ang lahat ng pera at impluwensya ng kumpanya para hanapin kayo. Nag-issue siya ng malaking reward para sa anumang impormasyon. Ang buong bansa ay naghahanap sa inyo. Hindi na tayo ligtas dito. Ang munting kapayapaan na nahanap nila ay biglang naglaho. Ang mga pader ng kanilang munting kanlungan ay tila gumuho. Ang lambat ay humihigpit. Ang balita ni Bayani ay parang isang malamig na pader na humarang sa kanilang harapan. Ang munting kanlungan nila ay naging isang kulungan. Bawat sulok ng bahay ay tila sumisikip. Bawat anino ay tila may kasamang panganib. Si Sinag ay hindi na nagsasalita. Nakaupo lang ito sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nakikita ni Hiraya ang takot at ang unti-unting pagkaubos ng pag-asa sa mukha nito. Ang bigat sa dibdib ni Hiraya ay lalong bumigat. Ang pangako niya kay Don Leandro ay parang isang nagbabagang bakal sa kanyang isipan. Kailangan nilang kumilos. Kailangan nila ng sagot. Kinagabihan, habang si Sinag ay nakatulog ng mahimbing dahil sa pagod, nilapitan ni Hiraya si Bayani, na tahimik na naglilinis ng isang lumang baril sa ilalim ng liwanag ng gasera. Inilapag ni Hiraya ang medalya sa mesa sa pagitan nila. Ang tanso ay kumikislap sa apoy. Kailangan nating malaman kung ano ito, sabi ni Hiraya. Ito na lang ang pag-asa natin. Kinuha ni Bayani ang medalya at sinuri ito. May mga numero, isang petsa at ilang mga letra, pero walang kahulugan. Sinubukan nilang ayusin ang mga numero sa iba't ibang paraan, bilang coordinate, bilang numero ng telepono, bilang code. Ngunit wala. Ang medalya ay nanatiling isang piraso ng tahimik na metal. Paano ka nga pala napunta sa mga Montenegro, Hiraya? Biglang tanong ni Bayani. Hindi inaalis ang tingin sa medalya. Ang tanong ay simple. Ngunit para kay Hiraya, ito'y parang isang pinto patungo sa isang madilim na silid na matagal na niyang isinara. Nag-atubili si Hiraya. Si Bayani ang kakampi nila. Pero ang kwentong ito ay kanya lang. Isang sugat na hindi pa naghihilom. Kailangan kong malaman, sabi ni Bayani. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Walang paghuhusga. Upang maprotektahan si Sinag, kailangan kong malaman ang lahat ng konektado sa kanya. Kasama ka na doon. Huminga ng malalim si Hiraya. Marahil ay tama si Bayani. Ang tatay ko. Panimula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Si Arturo. Matagal siyang nagsilbi sa Montenegro Corporation. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Leandro sa warehouse. Napahinto si Hiraya. Bumabalik ang mga alaala. Ang paghanga sa kanyang mga mata tuwing ikinukwento ng ama niya ang kabutihan ni Don Leandro. Isang araw, may nawawalang malaking halaga ng inventory.
At ang tatay ko, siya ang pinagbintangan. Pagpapatuloy niya, ang pait ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Walang pruweba, pero lahat ng ebidensya ay itinuro sa kanya. Tinanggal siya sa trabaho. Walang separation pay, walang benepisyo. Ang pangalan niya ay nadungisan. Hindi na siya nakahanap ng matinong trabaho pagkatapos noon. Ang kahihiyan, iyon ang pumatay sa kanya. Hindi ang sakit, sabi ni Hiraya. Isang luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pumasok ako sa mansyon bilang kasambahay dahil gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong linisin ang pangalan ng tatay ko. Pagkatapos niyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Nakayuko lang siya, nahihiya sa kanyang pinagtapat. Arturo, bulong ni Bayani na parang isang malayong alaala. Tumingala si Hiraya. Nakakunot ang noo ni Bayani, malalim ang iniisip. Naalala ko ang kasong yan, sabi ni Bayani. Bago pa lang ako sa security team noon, narinig ko ang usapan ng mga mas nakakatandang gwardiya. Marami ang hindi naniniwala na magagawa iyon ni Arturo. Masyado siyang tapat. May nagsabi na setup lang ang lahat, gawa ng isang kalaban sa negosyo para sirain ang operasyon, pero mabilis na isinara ang kaso. Tumingin si Bayani kay Hiraya at sa pagkakataong ito, may halong awa at respeto sa kanyang mga mata. Pinaniwalaan ko noon na na-frame up lang ang tatay mo at ngayon, sigurado na ako. Ang mga salita ni Bayani ay parang isang malakas na sampal at kasabay na isang mahigpit na yakap para kay Hiraya. Sa isang iglap, ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon ay bahagyang gumaan. May naniwala sa kanya, ngunit kasabay nito ang isang masakit na katotohanan. Ang inhustisya sa kanyang ama ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang pinangakuan niyang poprotektahan. Kaya pala, isang boses mula sa dilim ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses na malamig at nanginginig. Sabay silang napalingon ni Bayani. Doon, sa may pintuan ng kwarto, nakatayo si Sinag. Ang kanyang mukha ay namumutla sa liwanag ng gasera. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi nila alam kung gaano na siya katagal nakikinig. Kaya pala, ganoon na lang ang katapatan mo, sabi ni Sinag. Dahan-dahang humakbang palapit. Bawat salita ay tila isang patalim. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, kundi para sa sarili mong dahilan. Ma'am Sinag, hindi po totoo yan, mabilis na sabi ni Hiraya, tumatayo. Makinig po kayo, makinig. Tumawa si Sinag, isang tawang walang saya. Narinig ko na ang lahat, Hiraya. Pumasok ka sa bahay namin na may ibang motibo. Ginamit mo ang tiwala ng ama ko. Ginamit mo ako. Hindi! Sigaw ni Hiraya. Naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang pagprotekta ko sa inyo ay totoo. Totoo? Paano ako maniniwala? Sumbat ni Sinag at ngayon ay may luha na sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit. Kakagaling ko lang sa pagtataksil ng sarili kong kadugo. At ngayon, malalaman ko na pati ikaw, ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko, ay may itinatagong sekreto? Na ang buong katapatan mo ay isang kasinungalingan din pala? Sinag, kumalma ka. Sabat ni Bayani, sinusubukang mamagitan. Hindi mo naiintindihan ang buong kwento. Huwag kang makialam dito. Sigaw ni Sinag, itinuturo si Bayani, bago ibinalik ang tingin kay Hiraya. Sagutin mo ako, Hiraya, ang lahat ba ng ito? Ang pagligtas mo sa akin, bahagi rin ba ng plano mo? Ang tanong na yon ay sumugat sa puso ni Hiraya ng mas malalim kaysa sa anumang bala. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang takot, ang kanyang katapatan, lahat ay naging walang halaga sa isang salita. Hindi siya nakasagot. Ang sakit ay pumipigil sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot para kay Sinag. Umiling-iling ito. Ang mukha ay puno ng pighati.
Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Bulong ni Sinag, at bago pa man nila mapigilan, tumalikod ito at mabilis na tumakbo palabas ng bahay patungo sa kadiliman ng gabi. "Sina!" sigaw ni Bayani. "Ma'am!" sigaw ni Hiraya. Ang puso niya ay dinudurog. Huli na ang lahat. Nawala na si Sinag sa dilim. Ang tanging naiwan ay ang nakabukas na pinto at ang malamig na hihip ng hangin na pumasok. Dala ang takot at kawalan ng pag-asa. Ang tanging naririnig ni Sinag ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib habang tumatakbo siya papalayo sa bahay. Tumatakbo siya hindi lang mula kay Hiraya at Bayani, kundi mula sa isa na namang pakiramdam ng pagtataksil. Ang sakit ay sariwa pa. Ang sugat na iniwan ni Tito Samuel ay nagdurugo pa rin. At ngayon, ito na naman. Ang huling taong inaasahan niyang sasaktan siya. Isang kasinungalingan din pala. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bawat tulong ni Hiraya, ang bawat pag-aalala, ang bawat sakripisyo, lahat ba yon ay may kapalit? Bahagi ba yon ng isang plano para linisin ang pangalan ng ama nito? Siya ba si Sinag Montenegro ay isa lang piyesa sa laro ng ibang tao? Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang balat, nag-iiwan ng mga gasgas, ngunit hindi niya ito iniinda. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Tumagos siya sa isang linya ng mga puno at lumabas sa isang madilim at abandonadong kalsada. Wala siyang patutunguhan. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa matanaw niya ang mga ilaw ng isang maliit na bayan sa di kalayuan. Ang pagod at gutom ay nagsisimula ng manaig. Pumasok siya sa bayan na parang isang multo na kayuko. Iniiwasan ng tingin ng iilang mga taong gising pa. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store na may lumang telebisyon na nakapatong sa isang kahon. May ilang mga lalaking nag-iinuman sa labas. Iiwas na sana siya nang isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ang mukha ni Estrella. Nakaharap ito sa mga kamera. Ang mukha ay puno ng pekeng luha at pag-aalala. "Sa aking pinakamamahal na anak, Sinag, kung nasaan ka man, magpakita ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Umuwi ka na, anak. Pakiusap." Kasabay ng kanyang panawagan, isang larawan ang lumitaw sa screen. Ang sarili niyang larawan na kinuha noong kanyang huling kaarawan. Sa ilalim nito ay may malalaking letra, "Missing." Kasunod nito, ang mukha ng isang news anchor. Inihayag ni Mrs. Estrella Montenegro ang isang malaking pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng nag-iisang tagapagmana. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Hindi iyon isang panawagan ng isang ina. Iyon ay isang pangangaso. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Siya ay isang target na may presyo sa kanyang ulo. "Pre, teka!" Narinig niyang sabi ng isa sa mga lalaking nagiinuman. "Hindi ba? Kamukha niya yung babae sa TV?" Agad na napalingon ang mga lalaki sa kanya. Ang kanilang mga mata, na kanina'y malabo dahil sa alak, ay biglang luminaw, napalitan ng pagkagahaman. Nakita ni Sinag ang pagkalkula sa kanilang mga isipan. Nakita nila hindi ang isang natatakot na babae, kundi isang malaking halaga ng pera. Nanigas si Sinag sa kinatatayuan. Ang kanyang galit kay Hiraya ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Napakabobo niya, napakatanga niya. Tumakbo siya palayo sa nag-iisang mga taong nagpoprotekta sa kanya at ngayon, wala na siyang matatakbuhan. "Miss," sabi ng isa sa mga lalaki. Dahan-dahang tumatayo, isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Huwag kang matakot, tutulungan ka lang naming umuwi." Nagsimulang humakbang paatras si Sinag. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang lalamunan. Ngunit huli na, napapaligiran na siya.
Nang akmang hahawakan na siya ng isa sa mga lalaki, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumama sa kanilang lahat. Isang pickup truck ang humarurot at biglang huminto sa kanilang harapan. Ang mga gulong ay lumilikha ng isang nakabibinging tunog sa aspalto. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba si Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Isang kombinasyong hindi pa nakikita ni Sinag dati. Kasunod nito, bumaba mula sa driver's seat si Bayani. Hindi ito nagsalita. Ang tanging presensya nito, ang matigas na tindig, ang malamig na titig, ay sapat na para magpadala ng takot sa mga lalaki. May problema ba dito? Tanong ni Bayani. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Wala, boss. Nauutal na sabi ng leader ng mga lalaki. Biglang naging maamong tupa. Nagkamali lang kami ng akala. Umalis na kayo. Simpleng utos ni Bayani. Hindi na nagdalawang isip ang mga lalaki. Nagkanya-kanya sila ng takbo na parang mga ipis na binuhusan ng tubig. Naiwan silang tatlo sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng ilaw mula sa pick-up. Tumingin si Sinag kay Hiraya. At doon, lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang pagsisisi, hiya, at pasasalamat ay bumuhos sa kanya na parang isang malakas na alon. Tumakbo siya papalapit kay Hiraya at niyakap ito ng mahigpit. Humahagulgol na parang isang batang nawawala na nakahanap sa kanyang ina. Patawad. Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hiraya, patawarin mo ako. Patawad. Mali ako. Natakot ako. Naramdaman niya ang mga braso ni Hiraya na yumakap pabalik sa kanya, mahigpit at nagbibigay proteksyon. Shh! Okay na po, ma'am. Bulong ni Hiraya, ang sariling boses ay nanginginig. Ang importante, ligtas kayo. Hindi ko po kayo iiwan. Pangako yan. Sa loob ng sasakyan pabalik, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pag-unawa. Nakasandal ang ulo ni Sinag sa balikat ni Hiraya. Hawak-hawak ang kamay nito na parang isang angkla. Naunawaan niya ngayon. Ang motibo ni Hiraya ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang inililigtas siya nito paulit-ulit nang walang pag-aalinlangan. Ang katapatan ay hindi sa salita, kundi sa gawa. At si Hiraya ay ang pinakatapat na taong nakilala niya. Pagbalik nila sa bahay, ipinagtimpla siya ni Hiraya ng mainit na tsaa. Naupo silang tatlo sa paligid ng maliit na mesa. Ang medalya ay nandoon pa rin. Nakapatong sa gitna, kinuha ito ni Sinag. Ngayon, habang tinititigan niya ito, hindi na ito isang palaisipan. Ito ay isang alaala. Ang huling regalo ng kanyang ama. Ang mga numero, bulong niya, hinahaplos ang mga ukit. 05 to 875. Pinaglaruan niya ang medalya sa kanyang mga daliri. Hinawakan niya ito, tulad ng paghawak ng kanyang ama sa kamay ng kanyang ina noon sa mga lumang litrato. Ang kanyang ina, biglang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Teka, sabi niya, ang mga mata ay nanlalaki. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng papel at lapis. Hindi ito random na numero. Ito ay isang petsa. Tumingin sa kanya si Hiraya at Bayani. May 28, 1975. Sabi ni Sinag, nanginginig ang kamay habang nagsusulat. Hindi iyon ang birthday ni Papa. Hindi rin anibersaryo ng kumpanya. Huminto siya. Birthday iyon ni Mama. Di isang katahimikan ang bumalot sa kanila habang pinoproseso ang kanyang sinabi. Ang sikreto ay hindi nakatago sa isang komplikadong code, kundi sa isang simpleng alaala ng pag-ibig. At ang mga letra, sabi ni Bayani, itinuturo ang mga letrang kasunod ng petsa. BPISDB. Bank, Bank of the Philippine Islands, dahan-dahang sabi ni Hiraya. Safety Deposit Box. Pagtatapos ni Sinag,
Ang puso niya ay kumakabog sa pananabik. Iyon na. Ang medalya ay hindi ang mensahe. Ito ang susi. Ang susi sa isang safety deposit box na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Estrella. Ang huling alas ng kanyang ama. Isang nangiti ng tagumpay. Ang unti-unting sumilay sa labi ni Sinag. Sa wakas, may pag-asa. Mayroon silang armas. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi ng magsalita si Bayani. Ang boses ay seryoso at nagbabalik sa kanila sa malupit na katotohanan. May isang problema, sabi niya. Ang mga malalaking branch ng BPI na may ganyang serbisyo ay nasa sentro ng Metro Manila. Ang hangin ay muling bumigat. Ang pag-asa ay may kasamang isang nakakatakot na katotohanan. Para makuha ang kanilang kailangan nilang gawin ang isang bagay na halos imposible. Kailangan nilang bumalik sa lugar kung saan lahat ay kaaway. Kailangan nilang bumalik sa pugad ng leon. Tumingin si Sinag kay Hiraya. Wala nang bakas ng pagdududa sa pagitan nila. Tanging determinasyon. Kung ganoon, sabi ni Sinag, ang boses ay hindi na nanginginig, kundi buo at matatag. Kailangan nating bumalik sa Maynila. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang pagpasok sa isang malaking hawla. Mula sa bintana ng lumang van na minamaneho ni Bayani, pinagmasdan ni Hiraya ang mga pamilyar na gusali at kalsada. Dati, ang mga ito ay simbolo ng pangarap. Ngayon, ang bawat kanto ay tila may nag-aabang na panganib. Bawat mukha sa karamihan ay tila isang espiya. Ang kanyang puso ay walang tigil sa pagkabog, isang ritmong puno ng kaba at determinasyon. Nag-check-in sila sa isang maliit at mumurahing motel sa isang eskinita sa Santa Cruz. Ang amoy ng alikabok at luma ay mas mabuti kaysa sa amoy ng kamatayan na humahabol sa kanila. Doon, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, binuo nila ang kanilang plano. Ito ang pinakamalaking branch ng BPI sa Makati, sabi ni Bayani. Itinuturo ang isang mapa na iginuhit niya sa isang piraso ng papel. Dito pinakamalamang na nakalagay ang safety deposit box. Maraming tao, maraming pasukan at labasan. Pabor sa atin yon. Paano tayo papasok? Tanong ni Sinag. Ang boses ay kalmado, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Hindi tayo papasok, paglilinaw ni Bayani. Si Hiraya lang. Napatingin si Hiraya sa kanya, pagkatapos ay kay Sinag. Ang mukha mo, Sinag, nasa lahat ng news outlet, paliwanag ni Bayani. Ako naman, baka may makakilala sa akin mula sa dati kong trabaho. Pero si Hiraya, wala silang litrato niya. Isa siyang multo. Siya lang ang pwedeng pumasok. Naramdaman ni Hiraya ang paglamig ng kanyang mga palad. Siya ang papasok sa pugad ng leon. Magbibihis ka, sabi ni Bayani kay Hiraya. Simple, pero mukhang mayaman. Isang corporate employee. Kailangan mong maglakad na parang pag-aari mo ang lugar. Si Sinag naman, ituturo niya sa'yo kung paano gayahin ang pirma ng kanyang ama. Pagdating mo sa vault, ako ay nasa labas, nagbabantay. Si Sinag ay mananatili dito. Masyadong delikado para sa kanya. Sa mga sumunod na oras, paulit-ulit na pagsasanay. Tinuruan ni Sinag si Hiraya kung paano hawakan ng ballpen, ang tamang diin, ang tamang kurbada ng bawat letra sa pangalang Leandro Montenegro. Ibinigay din ni Sinag kay Hiraya ang isa sa mga lumang business ID ng kanyang ama. Hindi ito hihingiin ng bangko, pero ito ang magbibigay kay Hiraya ng kumpiyansa. Kinabukasan, sa gitna ng tanghaling tapat, nagsimula ang kanilang misyon. Suot ang isang simpleng itim na blazer na nabili nila sa ukay-ukay at isang pares ng salamin. Bumaba si Hiraya sa tapat ng nagtataasang gusali ng bangko. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. Isa kang corporate employee, sabi niya sa sarili. May karapatan kang maging dito. Pumasok siya sa loob. Ang malamig na hangin mula sa aircon
ay sumalubong sa kanya. Ang sahig ay makintab, ang mga tao ay abala, at ang mga gwardiya ay nasa lahat ng dako. Bawat isa sa kanila ay tila nakatitig sa kanya. Lumapit siya sa information desk. "Good afternoon. I need to access a safety deposit box for Mr. Leandro Montenegro," sabi niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Sinuri siya ng babae sa desk mula ulo hanggang paa. "Authorization letter and ID, ma'am?" "I am his personal assistant. I have his ID here," sabi ni Hiraya. Ipinapakita ang lumang ID. "And this is the key." Inilabas niya ang isang maliit at gintong susi na kasama sa notebook na ibinigay ni Don Leandro. Tumango ang babae at tinawag ang manager. Dinala si Hiraya sa isang hiwalay na silid kung saan kailangan niyang pumirma sa isang logbook. Ito na ang sandali ng katotohanan. Gamit ang nanginginig na kamay, inilagay niya ang ballpen sa papel at ginaya ang pirma na ilang daang beses niyang pinraktis. Ang bawat guhit ay tila isang sigaw sa katahimikan. Kinuha ng manager ang logbook at ikinumpara ito sa isang signature card na nasa file. Ang ilang segundong paghihintay ni Hiraya ay parang isang walang hanggan. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Nahalata ba niya? Game over na ba? Sa wakas, tumango ang manager. "This way, ma'am." Nakahinga ng maluwag si Hiraya, ngunit hindi niya ipinahalata. Ang hangin na ibinuga niya ay tila may kasamang isang toneladang bigat. Dinala siya sa isang malaking vault na gawa sa bakal at dumaan sila sa isang makapal na pinto na bumukas ng may mabagal at mabigat na tunog. Sa loob ay daan-daang maliliit na metal na pinto. Bawat isa ay may numero na parang isang modernong libingan ng mga sekreto. Itinuro ng manager ang isang box sa gitnang hilera. SDB 1975, may 2 susian ang box. Ginamit ng manager ang susi ng bangko sa unang susian. Pagkatapos, ibinigay niya kay Hiraya ang pagkakataong gamitin ang gintong susi. Nanginginig ang kamay ni Hiraya habang ipinapasok ang susi sa pangalawang susian. Umikot ito ng maayos. Isang maliit na click ang tumunog sa loob ng vault. Isang tunog na mas malakas pa sa sigaw para kay Hiraya. Hinila ng manager ang isang mahabang metal box palabas. "Maaari niyo pong gamitin ang pribadong silid sa dulo para suriin ang laman, ma'am." Tumango si Hiraya. Dala-dala ang mabigat na kahon. Pumasok siya sa isang maliit at puting silid na may isang mesa at isang upuan. Isinara niya ang pinto. Sa wakas, mag-isa na siya. Ibinaba niya ang kahon sa mesa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang kanyang inaasahan ay mga dokumento, marahil isang USB drive. Ngunit ang bumungad sa kanya ay higit pa roon. Sa ibabaw ng lahat ay isang makapal na folder. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga kopya ng bank statement ni Estrella. Mga offshore accounts, mga litrato nito na may kasamang mga taong may masamang reputasyon at mga detalyadong ulat ng mga transaksyon ng kumpanya na nilagdaan ni Samuel. Ito na, ang ebidensya, ang lason na papatay sa Reyna. Sa ilalim ng folder ay may isang maliit na video camera. Sa tabi nito ay isang memory card na may markang, "Panoorin mo ito, anak." Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang pansin ay ang bagay sa ilalim ng lahat. Isang sobrang kulay krema. Nakasulat sa labas, sa pamilyar na sulat kamay ni Don Leandro, ay isang salita lang, "Testamento." Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ito ba ang pekeng testamento na binanggit ni Bayani? Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Hindi ito isang formal na dokumentong gawa ng abogado. Ito ay isang sulat. Isang mahabang sulat na isinulat mismo ni Don Leandro. "Para sa aking munting sinag," panimula ng sulat. "Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang aking kinatatakutan. Patawarin mo ako, anak, kung iiwan kita sa isang mundong puno ng ahas. Patawarin mo ako kung ang pinakamalaking ahas
ay ang taong ipinakilala ko mismo sa ating tahanan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata habang binabasa ang bawat salita ng pagmamahala at pagsisisi ng isang ama. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ebidensyang ito. Gamitin mo ito para bawiin kung ano ang sayo. Huwag kang matakot. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Namana mo ang lakas ng iyong ina. Nagpatuloy si Hiraya sa pagbabasa, ngunit ang sumunod na talata ang nagpatigil sa kanyang paghinga. May isa pa akong huling habilin. Ang babaeng kasama mo ngayon, si Hiraya. Hindi aksidente ang pagdating niya sa buhay natin. Ang kanyang ama, si Arturo, ay isa sa mga pinakatapat kong tauhan. Nalaman ko, kahit huli na siya ay na-frame up lamang. Isang malaking inhustisya ang nagawa ng kumpanya sa kanya. Hindi ko na ito naitama noong nabubuhay pa ako dahil sa aking karamdaman. Kaya't bilang aking huling utos at bilang kabayaran sa lahat ng pinsala, itinatama ko ito ngayon. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo sa paningin ni Hiraya dahil sa kanyang mga luha. Mula sa aking personal na yaman, naglalaan ako ng sapat na halaga para sa pamilya ni Arturo. At higit sa lahat, Hiraya, kung binabasa mo man ito kasama ng anak ko, ito ang aking huling pakiusap. Huwag mong iwanan si Sinag. Ang tiwala ko sa iyo ay higit pa sa dugo. Kayo ang pamilya na pinili ko para sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang pag-iyak. Isang tahimik na paghagulgol sa loob ng malamig na silid. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang galit sa mundo, ang lahat ng bigat ng nakaraan, lahat ay tila natunaw sa mga salitang iyon. Hindi lang siya pinatawad, kundi binigyan pa siya ng halaga. Binigyan siya ng isang pamilya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kailangan niyang makaalis doon. Kinuha niya ang folder, ang camera, at ang testamento. Maingat niyang isinilid ang lahat sa dala niyang shoulder bag. Paglabas niya ng vault, nginitian niya ang manager na parang walang nangyari. Thank you for your assistance. Naglakad siya ng mabilis ngunit hindi nagpahalata. Bawat hakbang palayo sa vault ay isang hakbang patungo sa kalayaan at hustisya. Malapit na siya sa pinto. Ilang hakbang na lang. Nang bigla, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hindi ka aalis. Nanigas si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa kanyang harapan si Samuel, ang kanyang tiyuhin ni Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. At sa likod niya, nakatayo si Estrella. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Isang demonyong nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Akala mo ba? Ganoon lang kadali. Malamig na. Sabi ni Estrella, hinablot niya ang bag mula sa balikat ni Hiraya. Napakagaling mong bata, pero hanggang dito ka na lang. Bumukas ang pinto ng bangko at pumasok ang dalawa pang lalaking tauhan ni Estrella. Ang mga customers sa bangko ay nagsimulang magsigawan sa takot. Nahuli sila. Sa huling yugto, sa isang iglap, ang tagumpay ay naging isang bangungot. Game over na, Hiraya! Bulong ni Estrella. Ang hininga nito ay parang lason. Sabihin mo sa akin, nasaan si Sinag? Ang oras sa loob ng motel ay gumagapang na parang lason sa ugat. Bawat segundo ng paghihintay ni Sinag ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan niya itong sumabog. Si Bayani ay naglalakad pabalik-balik malapit sa pinto. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Masyado na siyang matagal sa loob. Bulong ni Sinag, hindi para sa sino man kundi para sa sarili niya. Kalma lang, magaling si Hiraya. Sagot ni Bayani. Ngunit kahit sa boses nito, ay may bahid na ng pag-aalala. Bigla, isang malakas na kalabog mula sa labas ang bumasag sa kanilang katahimikan. Sinundan ito ng mga sigaw at pagtakbo ng mga tao sa pasilyo. Nagkatinginan sila ni Bayani at sa isang iglap, alam na nila, game over.
Bago pa man sila makakilos, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tauhan ni Estrella. Isa sa kanila ang mabilis na sinugod si Bayani at nagsimula ang isang maikling ngunit marahas na bakbakan. Sinubukan ni Bayani na lumaban, ngunit dalawa sila laban sa isa. Isang malakas na palo sa likod ng ulo mula sa puluhan ng baril ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Walang malay. Napasigaw si Sinag, hinawakan siya ng mahigpit ng isa pang lalaki. Ang mga braso nito ay parang bakal na pumipilipit sa kanya. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang pagbagsak ng kanyang tagaprotekta. Pagkatapos, pumasok si Estrella. Ang kanyang lakad ay mahinhin at puno ng kapangyarihan. Sa likod niya ay si Samuel at sa pagitan nila, si Hiraya, hawak sa magkabilang braso. Ang buhok ay magulo, ngunit ang mga mata ay nag-aalab pa rin sa pagsuway. Ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay isa na lamang mapait na alaala. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nasayang. Well, sabi ni Estrella. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang tinitingnan ang eksena. Isang family reunion. Nakakatuwa. Tinulak nila si Hiraya sa sahig malapit kay Sinag. Tumingin si Estrella kay Sinag. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Ikaw na bata ka. Talagang binigyan mo ako ng sakit ng ulo. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng galit. Tumawa si Estrella, isang tawang nakakakilabot. Oh my dear, nagtagumpay na ako. Itinaas niya ang bag na kinuha niya mula kay Hiraya. Isa-isa niyang inilabas ang laman nito, ang folder, ang kamera, at sa huli, ang testamento. Isang napakagandang sulat. Sabi ni Estrella, iwinawagayway ang testamento. Puno ng drama, puno ng pagmamahal, nakakasuka. At sa harap mismo nila, kinuha ni Estrella ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sinindihan niya ito. Ang apoy ay sumayaw sa dulo ng lighter. Isang maliit na demonyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang apoy sa sulok ng testamento. Hindi! Sigaw ni Sinag. Sinusubukang kumawala, ngunit lalo lang humigpit ang pagkakahawak sa kanya. Pinanood nila na parang sa isang slow motion na bangungot, ang papel na unti-unting kinakain ng apoy. Ang mga salita ng kanyang ama, ang huling habilin nito ay nagiging itim na abo, nawawala sa hangin. At para naman sa iba pa, sabi ni Estrella, itinapon ang nasusunog na papel sa sahig. Binuksan niya ang video camera at binura ang memory card. Inihagis niya ang mga dokumento kay Samuel. Itapon mo yan sa lugar na hindi na masisikatan ng araw. Lahat ay nawala. Sa isang iglap, ang kanilang huling pag-asa ay naging abo sa kanilang harapan. Dinala sila sa isang madilim at abandonadong warehouse. Malamang ay isa sa mga pag-aari ng Montenegro na ginagamit ngayon ni Estrella para sa kanyang maruruming gawain. Itinali sila sa magkahiwalay na upuan. Si Bayani, na nagkamalay na, ay itinali sa isang poste. Ang kanyang muka ay puno ng galos at dugo. Ito na ang pinakamababang punto ng kanilang buhay. Ang sandali kung kailan ang lahat ay nawala. All is lost. Tumingin si Sinag kay Hiraya. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa pisngi nito. Nakita niya ang pagkatalo sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim noon, nakita pa rin niya ang isang maliit na ningas. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Sinag. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming araw ay biglang naglaho. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Ang kanyang ama ay wala na. Ang kanyang tiyuhin ay isang taksil. Ang kanyang mana ay ninakaw. Ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang sinulid. Kapag wala nang natitirang mawawala sa iyo, ang tanging natitira ay ang lumaban. Hindi na siya ang umiiyak at natatakot na tagapagmana. Siya na ngayon ang anak ni Don Leandro Montenegro at hindi siya mamamatay
nang hindi lumalaban. Tumingin siya kay Samuel na nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin ng diretso sa kanila. "Tito," tawag ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, mapanganib na kalmado. Napalingon si Samuel. Ang muka ay puno ng pagkakasala. "Tumingin ka sa akin, Tito," utos ni Sinag. Dahan-dahang itinaas ni Samuel ang kanyang tingin. "Naaalala mo ba nung bata ako?" Panimula ni Sinag. "Dinadala mo ako sa park. Ibinibili mo ako ng cotton candy. Sinasabi mo sa akin na ako ang paborito mong pamangkin. Sinasabi mo na kamukhang-kamukha ko si Mama." Nagsimulang manginig ang labi ni Samuel. "Naalala mo ba si Papa?" Pagpapatuloy ni Sinag, ang bawat salita ay tumpak at may bigat. "Nang mamatay si Mama, sinabi niya sa'yo, 'Nandito pa rin ako, Samuel. Pamilya pa rin tayo.' Tinuring kanyang kapatid. Pinagkatiwalaan kanya sa lahat. Sa pamilya, sa negosyo." "Tama na," bulong ni Samuel, napapikit na parang nasasaktan. "Bakit, Tito? Masakit ba?" tanong ni Sinag. "Masakit bang alalahanin ang mga taong ipinagkanulo mo? Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung ano ang ipinagpalit mo sa kanila. Ang isang babaeng itatapon ka rin sa basura kapag hindi ka na niya kailangan. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo? Ganyan ba kababa ang halaga ng pamilya para sa'yo?" Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagmamakaawa. Ginigising niya ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ni Samuel. Ang kanyang konsensya. "Hindi mo naiintindihan," hirap na sabi ni Samuel. "Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nasisikmurang tingnan ang sarili mo sa salamin tuwing umaga." Pagtatapos ni Sinag, tumalikod si Samuel. Hindi na makayanan ang mga salita ni Sinag. Samantala, lumapit si Estrella. Narinig ang huling bahagi ng kanilang usapan. Pumalakpak ito ng dahan-dahan. "Bravo! Isang napakagandang performance," sabi ni Estrella. "Talagang anak ka nga ng ama mo. Magaling magsalita. Sayang lang. At ito na ang huli mong talumpati." Tumingin siya sa relo. "Bukas ng umaga, magpapatawag ako ng isang malaking press conference. Iaanunsyo ko ang totoong huling testamento kung saan ipinamana sa akin ang lahat. At ipapaalam ko sa mundo ang malungkot na balita na ang minamahal kong anak-anakan, si Sinag, dahil sa sobrang pighati, ay nagpakamatay kasama ang kanyang kasambahay." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Sinag. Ang plano ni Estrella ay perpekto. Isang trahedya na walang sino man ang magdududa. Ngumiti si Estrella. "Magpaalam na kayo sa isa't isa." Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Iiwan sila sa kadiliman. Ngunit bago ito tuluyang umalis, humarap ito kay Samuel. "Ikaw na ang bahala sa kanila pagkatapos ng press con," utos niya. "Siguraduhin mong malinis ang trabaho." Naiwan si Samuel kasama nila sa bodega. Tila isang bantay sa kanilang sariling kamatayan. Ang mga salita ni Sinag ay umuukil-kil sa kanyang isipan na parang lason na unti-unting kumakalat. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Hiraya ang isang bagay. Ang cellphone ni Samuel ay nasa ibabaw ng isang crate malapit dito. At habang nakikipag-usap si Sinag, si Bayani, kahit na nakatali at sugatan, ay may ginagawa. Ang kanyang mga kamay sa likod ng poste ay dahan-dahang gumagalaw, sinusubukang kalasin ng lubid. Ang dating sundalo ay hindi pa sumusuko. Ang gabi ay mahaba at puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa puso ng tatlong bihag, isang maliit na ningas ng paglaban ang nagsisimula ng magliyab. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang press conference ay parang isang sirko. Daan-daang kamera ang nakatutok sa entablado. Ang mga flash ay kumikislap na parang mga artipisyal na kidlat. Ang mga reporter ay nagkakagulo, sabik na makuha ang pinakabagong balita tungkol sa trahedya
ng pamilya Montenegro. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Estrella, isang perpektong byuda na nakasuot ng itim. Ang mukha ay isang maskara ng pinaghalong pighati at katatagan. Pinapanood ni Hiraya ang lahat mula sa isang maliit at madilim na silid sa likod ng entablado. Katabi niya si Sinag. Ang kanilang mga kamay ay hindi na nakatali, ngunit ang presensya ng dalawang malaking bantay sa pinto ay sapat na para maging isang kulungan. Pagkatapos ng press con, alam nila kung ano ang mangyayari. Ito na ang kanilang huling oras. Tumingin si Hiraya kay Sinag. Ang dalaga ay nakatayo ng tuwid. Wala nang takot sa mga mata nito. Tanging isang malamig at nag-aapoy na determinasyon. Ang Sinag na kasama niya ngayon ay hindi na ang babaeng iniligtas niya sa bangin. Isa na itong reyna na naghihintay ng tamang sandali para bawiin ang kanyang trono. Sa lahat ng miyembro ng media, sa mga kaibigan at tapat na empleyado ng Montenegro Corporation, maraming salamat sa inyong pagdalo. Panimula ni Estrella, ang boses ay nanginginig ng bahagya para sa epekto. Nandito ako ngayon na may mabigat na puso. Nagsimula ang kanyang talumpati. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Ikinuwento niya kung paano nalugmok sa kalungkutan si Sinag pagkamatay ng ama nito, kung paano ito naging unstable. Habang nagsasalita si Estrella, napansin ni Hiraya si Samuel na pumasok sa silid. Tumayo ito sa sulok, hindi tumitingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ni Sinag kagabi ay malinaw na tumagos sa kanyang kaluluwa. At bilang pagpapatunay sa huling habilin ng aking yumaong asawa, pagpapatuloy ni Estrella, itinaas ang isang dokumento. Narito ang kanyang opisyal na last will and testament na nag-iiwan sa akin ng buong responsibilidad sa pamamahala ng kumpanya hanggang sa dumating ang panahong handa na si Sinag. Kung siya man ay ating matagpuan, isang bantay ang lumapit kay Samuel at may ibinulong. Tumango si Samuel. Ito na. Malapit nang matapos ang press con, malapit na rin ang katapusan nila. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Tanong ni Estrella sa mga reporter. Nagtaasan ng kamay ang mga miyembro ng media. Ngunit bago pa man makapili si Estrella, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng function hall. Ako. May tanong ako. Lahat ay napalingon. Ang boses ay hindi galing sa mga reporter. Galing ito sa sound system. At ang boses na yon ay pamilyar kay Hiraya. Ang boses ni Sinag. Kasabay nito, nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang recording. Ang usapan nila ni Samuel kagabi. Naalala mo ba si Papa? Tinuring kanyang kapatid. Pinagkatiwalaan kanya sa lahat. Napatayo si Estrella. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. Anong nangyayari? Patayin niyo yan. Sigaw niya. Ngunit huli na. Ang recording ay nagpatuloy, kasama ang hirap na boses ni Samuel. Hindi mo naintindihan. At pagkatapos, isang bagong boses ang pumasok. Ang boses mismo ni Samuel na parang isang kumpisal. Ako. Ako ang tumulong sa kanya. Ako ang nagpalit ng preno ng kotse ni Leandro. Ako ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Sinag. Patawarin niyo ako. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Estrella patungo kay Samuel na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, namumutla at nanginginig. Kasabay ng pag-amin ni Samuel, ang malaking screen sa likod ni Estrella na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Montenegro ay biglang nag-iba ng imahe. Lumabas dito ang mga kopya ng bank statement ni Estrella. Ang mga litrato niya kasama ang mga hired killer. Ang bawat piraso ng ebidensya na akala nila ay sinunog at binura na. Paano? Noon napatingin si Hiraya sa silid kung nasaan sila. Ang isa sa mga bantay ay hindi na bantay. Nakatayo ito ngayon sa tabi ni Samuel. Inalis nito ang kanyang sombrero at salamin. Si Bayani.
May dugo pa sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ngumiti siya ng bahagya kay Hiraya. At sa entablado, mula sa isang pinto sa gilid, lumabas si Sinag. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Naglakad siya papunta sa gitna. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. "Estrella," sabi ni Sinag. Kinuha ang mikropono. Ang kanyang boses, ngayon ay live, ay umalingaw-ngaw sa buong hall. "Game over na." Hindi, hindi maaari." Sigaw ni Estrella. Ang kanyang maskara ng pighati ay tuluyan ng nabaklas. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. "Sinunog ko ang lahat. Binura ko ang lahat." "Akala mo lang yon," sabi ni Bayani. Nagsasalita ngayon sa mikropono na hawak ni Samuel. "Habang abala kayo sa pagkuha kay Hiraya sa bangko, abala ako sa pagkopya ng lahat ng file mula sa memory card. Ginamit ko ang ilang segundong kaguluhan para palitan ang totoong memory card ng isang blangko. Ang sinunog mo, Estrella, ay isang walang laman na papel. Ang binura mo ay isang blankong card. Ito pala ang plano. Ang paghuli kay Hiraya ay isa lang pain. Ang totoong misyon ay ang mailabas ang kopya ng ebidensya." At si Tito Samuel, sabi ni Sinag, tumingin sa kanyang tiyuhin na ngayon ay umiiyak na. "Binigyan ko siya ng pagpipilian, ang bumagsak kasama mo o ang itama ang kanyang pagkakamali at tumayo para sa kanyang pamilya." Ang pag-uusap nila kagabi ay hindi lang para gisingin ang konsensya nito. Ito rin pala ang recording na ginamit ni Bayani para kumbinsihin si Samuel na tumulong sa kanila sa huling sandali. Si Samuel ang nagpasok kay Bayani bilang isa sa mga bantay. Si Estrella ay parang isang nasusunog na hayop na na-corner. Dinampot niya ang isang matulis na letter opener mula sa mesa at sinugod si Sinag. "Mamatay ka." Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Hiraya na mabilis na tumakbo mula sa likod ng entablado. Hinarang niya ang saksak at kasabay nito, dumating ang mga pulis na pinapasok ni Bayani. Dinakip si Estrella, sumisigaw at nagwawala. Ang kanyang kapangyarihan ay naging abo na parang testamento na sinunog niya. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera at ng mga tanong ng reporter, isang sandali ng katahimikan ang namagitan kina Hiraya at Sinag. Nakatayo sila sa entablado, magkatabi. Ang kasambahay at ang tagapagmana, hindi na. Ngayon, sila ay dalawang mandirigma na magkasamang nanalo sa isang laban. Tumingin sila sa isa't isa, isang nangiti, isang tango. Tapos na ang digmaan, ngunit ang muling pagbangon ay ngayon pa lang magsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga kamera at ang sigaw ng hustisya ay unti-unting napalitan ng isang bagong uri ng tunog sa loob ng Montenegro Corporation. Ang tunog ng pagbabago. Nakatayo si Sinag sa harap ng salamin sa loob ng dating opisina ng kanyang ama. Ang opisina ay malaki. Napapaligiran ng salamin na tanaw ang buong syudad. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging maliit. Ngayon, habang inaayos niya ang kanyang itim na blazer, ang tanawin ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang ama. Siya na ngayon ang CEO. "Ma'am Sinag, handa na po ang boardroom," sabi ng kanyang bagong executive assistant mula sa intercom. "Thank you, I'm on my way." Sagot niya, ang boses ay kalmado at may awtoridad. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga empleyado ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Sa simula, marami ang nagduda sa kanyang kakayahan. Ngunit sa tulong ng mga tapat na natirang tauhan ng kanyang ama at sa walang sawang suporta ni Hiraya at Bayani, dahan-dahan niyang ibinabangon ng kumpanya mula sa pinsalang idinulot ni Estrella. Ang board meeting ay naging matagumpay. Nagpresenta siya ng mga bagong plano, mga bagong proyekto. Ang kanyang bawat salita ay may bigat at paninindigan.
Ang batang tagapagmana na minamaliit ng marami ay isa na ngayong leader. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi sa mansyon. Nagpahatid siya sa isang lugar na hindi niya inaakalang babalikan niya. Ang city jail. Sa loob ng isang maliit na visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Samuel. Ang kanyang tiyuhin ay pumayat. Ang dating kumpiyansa ay ganap na nawala. Napalitan ng isang mukha na puno ng pagsisisi. Kinuha niya ang telepono sa kanyang gilid at gayon din ang ginawa nito. "Sinag," sabi ni Samuel. Ang boses ay garalgal. "Patawad." Tinitigan siya ni Sinag. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang natira na lang ay isang uri ng malungkot na pag-unawa. "Alam mo, Tito," panimula ni Sinag, "gabi-gabi, iniisip ko kung paano kita mapapatawad. Ipinagkanulo mo si Papa. Sinubukan mo akong ipahamak. Sinira mo ang tiwala ko." Napayuko si Samuel, hindi makatingin sa kanya. Pero pagpapatuloy ni Sinag, naalala ko rin ang sinabi ni Papa noon. Ang pamilya, minsan, nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano sila bumabangon. Tumestigo ka, laban kay Estrella. Pinili mo ang tama sa huli at dahil doon, pinapatawad na kita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Samuel. Isang luhang hindi na niya napigilan. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako," sabi nito. "Pero salamat, Sinag. Salamat." "Hindi ibig sabihin nito ay makakalimutan ko ang lahat," sabi ni Sinag. "Pananagutan mo pa rin ang iyong mga kasalanan sa ilalim ng batas, ngunit hindi na ako magdadala ng galit. Panahon na para magsimula muli para sa ating lahat." Pag-alis niya sa kulungan, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa sarili mo. Ang huli niyang destinasyon ay isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Sa labas, may isang maliit na hardin na puno ng mga bulaklak. Dito na nakatira ngayon si Hiraya at ang kanyang ina, matapos ibenta ang kanilang lumang bahay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng masayang ngiti ng ina ni Hiraya. Sa sala, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Nandoon si Bayani at ilang mga dating empleyado na naging malapit sa kanila. Sa gitna ng pader ay nakasabit ang isang malaking naka-frame na litrato ni Arturo, ang ama ni Hiraya. Sa ilalim nito ay isang plake bilang pagkilala kay Arturo Reyes, isang tapat na kaibigan at empleyado. Ang kanyang dangal ay muling isinasauli. Ito ang maliit na seremonya na inihanda ni Sinag, ang katuparan ng diwa ng testamento ng kanyang ama, ang paglilinis sa pangalan ng isang mabuting tao. Pagkatapos ng seremonya, nag-usap sila ni Hiraya sa hardin. "Salamat dito, Sinag," sabi ni Hiraya. Ang mga mata ay kumikinang sa pasasalamat. "Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito para sa amin." "Wala yon," sagot ni Sinag. "Utang ko to sa'yo. Utang ng pamilya ko sa pamilya mo." Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Hiraya," sabi ni Sinag, bumasag sa katahimikan. "Ayoko nang maging amo mo." Napatingin si Hiraya sa kanya, may pagkalito sa mukha. "Hindi na kita kailangan bilang kasambahay o bilang bodyguard." Paglilinaw ni Sinag, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. "Kailangan kita bilang kaibigan ko, bilang kapatid ko." Lumapit si Sinag at hinawakan ang mga kamay ni Hiraya. "Bumalik ka na sa mansyon," sabi niya. "Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang pamilya. May sarili kang kwarto, may sarili kang buhay. Pero gusto ko, sa pag-uwi ko araw-araw, nandoon ka. Para may kasama akong magkape. Para may kasama akong manood ng TV. Para may kasama akong harapin ang bukas. Dahil hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka."
Ang alok ay hindi inaasahan. Nakita ni Sinag ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Hiraya. Ang anino ng kanilang dating estado sa buhay, ang amo at ang katulong, ay naroon pa rin. Mananatili ba ito? O kaya na ba nilang tuluyang basagin ang mga pader na yon? Hiraya? Mahinang tanong ni Sinag. Naghihintay ng sagot. Ang puso ay puno ng pag-asa. Ang mga salita ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas maningning pa kaysa sa mga huling sinag ng papalubog na araw. Kailangan kita bilang kapatid ko. Bumalik ka na sa mansyon bilang pamilya. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay parehong isang matamis na pangarap at isang nakakatakot na bangin. Ang isang bahagi niya ay gustong sumigaw ng oo. Ang yakapin ng alok, ang yakapin si Sinag. Ngunit may isa pang bahagi, isang boses sa kanyang isipan na pilit siyang hinihila pabalik. Isang boses na nabuo mula sa maraming taon ng paglilingkod, mula sa pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Kasambahay ka lang, hindi ka nila kauri. Sinag, hindi ko alam kung kaya ko. Mahinang sagot ni Hiraya, umiiwas ng tingin. Ang mansyon na yon, ang daming alaala, at isa pa, hindi ako bagay doon. Ang mga tao, ano na lang ang sasabihin nila? May pakialam ka pa ba sa sasabihin ng ibang tao? Malumanay na tanong ni Sinag. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, Hiraya, ang opinyon lang na mahalaga ay ang sa atin. Ngunit para kay Hiraya, hindi ganoon kadali. Ang mga pader na naghihiwalay sa kanila ay hindi lang basta opinyon ng iba. Ang mga pader na yon ay nakatayo sa loob mismo ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, humingi siya ng paumanhin kay Sinag. Kailangan niya ng panahon para mag-isip. Nagpunta siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Ang sementeryo. Doon, sa harap ng isang simpleng puntod na may pangalang Arturo Reyes, umupo siya sa damuhan. Ang hangin ay mahina. Dala ang amoy ng mga bulaklak at lupa. Dito, sa katahimikang ito, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanyang ama. Tay, bulong niya. Nalinis na po ang pangalan niyo. Nakakuha na po tayo ng hustisya. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagtakas nila ni Sinag hanggang sa pagkadakip ni Estrella. Ikinuwento niya ang tungkol sa testamento, ang kabutihang loob ni Don Leandro, at sa huli, ikinuwento niya ang alok ni Sinag. Hindi ko po alam ang gagawin, Tay, sabi niya. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sino po ba ako para tumira sa mansyon na yon bilang pamilya nila? Anak lang po ako ng isang trabahador, isang kasambahay. Walang sagot, syempre. Tanging ang marang pagaspas ng mga dahon. Ngunit habang nakaupo siya roon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala noong bata pa siya. Umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho. Pagod na pagod. Ngunit may dalang isang maliit na supot ng candy. Para sa pinakamagaling kong anak, sabi nito, ngumiti ng malapad. Tay, bakit po hindi na lang kayo magpahinga? Huwag niyo na po akong isipin, sabi ng batang si Hiraya. Umiling ang kanyang ama at lumuhod sa harap niya. Anak, ang pamilya ay hindi iniisip. Ang pamilya ay inaalagaan, kahit anong mangyari. Ang pamilya ay inaalagaan. Isang panibagong alaala ang sumunod. Si Don Leandro, sa kanyang higaan ng kamatayan, nanginginig na iniaabot sa kanya ang medalya. Ang tiwala ko sa iyo ay higit pa sa dugo. At sa huli, ang imahe ni Sinag, niyayakap siya sa madilim na eskinita. Basang-basa ang luha. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka o dugo. Tiwala, pagpili, bigla, naunawaan ni Hiraya. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Minsan, mas matimbang ang tiwalang ibinibigay sa iyo. Minsan, ito ay isang pagpili
Isang pagpili na manatili, na mag-alaga, na mahalin ang isang tao nang walang kondisyon. Pinili siya ni Don Leandro, pinili siya ni Sinag, at ngayon, kailangan niyang pumili para sa sarili niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Ang mga pader sa loob niya ay nagsimula ng gumuho. Nagpahatid siya sa mansyon ng mga Montenegro. Ang malaking gate ay bumukas para sa kanya. Ang mga hardin ay kasing ganda pa rin ng dati. Ngunit ngayon, wala nang takot o hiya sa kanyang pagtingin dito. Pumasok siya sa malaking pinto. Sa engrandeng sala, naghihintay si Sinag kasama si Bayani. Tila alam na nilang darating siya. Naglakad si Hiraya papalapit. Huminto siya sa kanilang harapan. Tumingin siya kay Sinag, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapantay. Nag-isip ako. Panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Tungkol sa alok mo. Huminga siya ng malalim. Oo. Isang salita lang, ngunit sapat na yon. Isang napakatingkad na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang nanangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Walang salitang lumapit ito at niyakap si Hiraya ng mahigpit. Gumanti ng yakap si Hiraya at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Ang yakap ay puno ng pagtanggap. "Welcome home, kapatid," bulong ni Sinag. Sumali sa kanilang yakap si Bayani. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay may bahid na ngayon ng isang maliit at totoong ngiti. Silang tatlo, magkayakap sa gitna ng malaking sala. 3 taong pinagbuklod ng trahedya, ng katapatan at ng pag-ibig. Isang pamilyang hindi inaasahan, ngunit mas totoo at mas matatag kaysa sa maraming pamilyang pinag-isa ng dugo. Kinagabihan, tumayo sina Hiraya at Sinag sa malaking balkonahe ng mansyon. Kapwa may hawak na tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi na sila ang kasambahay at ang tagapagmana. Sila ay 2 babae, 2 survivor, 2 magkapatid. Sa tingin mo? Tanong ni Sinag, handa na ba tayo para bukas? Tumingin si Hiraya sa kanya at ngumiti. Isang nangiting puno ng kapayapaan at pag-asa. Magkasama tayo, sagot ni Hiraya. Kaya handa na tayo sa kahit ano. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Sinag. Mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa bawat hikbi, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat sandali ng pag-asang ibinahagi ninyo sa kanila. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang po ang pangarap ko. Ang makalikha ng isang salaysay na hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman. Naramdaman ninyo sana ang takot ni Sinag, ang tapang ni Hiraya, at ang bigat ng bawat pagsubok na kanilang hinarap. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa mga pasabog at pagtataksil. Ito po ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging galing sa iisang dugo. Minsan, ito ay pamilyang pinipili, binubuo ng tiwala, pinapatatag ng sakripisyo, at pinag-aalab ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat na para muling magsimula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at itatago sa aking puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong lingkod
na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig